the rain, as the latter and former rain unto the earth. Ang earth po rito tayo. Okay. Now, ano ba itong first day, second day? Yeah, 3 days po nakalagay din. 3 days. First day. Sabi po ng mensahe, first day. Old Testament day. Ano yung unang araw? Ito yung Old Testament. First day. Adam to Jesus. Yan po ang First Testament or Old Testament. From Adam to Jesus, yan po ang unang araw. And the second day, from Pentecost to Sunset Mountain. And that was 1963. Okay, sa pamamagitan naman ng ating propeta. And the third day is today. Tapos na yung first day, Old Testament. Tapos na ang second day. Second Testament. Hindi po, halimbawa, ang First Testament, hindi ito pwedeng isama sa Second Testament. Ibig sabihin, hindi mo na makukuha sa sa First Testament sa panahon ni Jesus ang salvation. Dahil ang salvation noon, faith kay Jesus Christ. At ngayong third day, hindi na natin pwedeng, kasi sabi nga ng propeta, the seventh seal closes the New Testament. So, sarado na yan. At merong na inaituro ko na ang mensahe ngayon is unwritten word. Wala sa Bible. Pero, revelation pa rin ito galing sa Bible. Katulad nito, Hosea. Hosea ito. Yan ang tinatalakay natin ngayon. Nasa Old Testamento, pero ang pagkakaiba, may mensahe ito sa ating panahon. Pero sa panahon nila, ano ito? Literal ito. But sa ating panahon, revelation ito. Amen. Okay, so ang third day is today, from the opening of the seals until we leave this world. So ang third day, binuksan ito noong 1963 hanggang sa pag-alis na natin. Ang katapusan ito, kasi last day na po ito. Wala na pong fourth day. Okay. Bible, Ephesians chapter 2, verse 12. Sabi sa 12, that at that time, you were without Christ. Ayan. So ito yung panahon na nakaraan. At sa atin din, yung panahon nakaraan natin, sabi niya, sa panahon na yun, hindi pa tayo born again, wala tayong Kristo. Wala tayo noon. Wala tayong dinidiyos. Kung ano ang magustuhan natin gawin, gagawin natin. Okay, so yan ang ating kalagayan noon. Being aliens from the Commonwealth of Israel. So pag sinabi pong Commonwealth, okay, mamaya explain natin ano yung Commonwealth. Sa Israel. So sa mga Israelite ito, natural noon. And strangers from the covenants of promise. So tayo po itong mga hintil ito dati, na estranghero daw tayo sa isang kobenante ng pangako. Ito ang kalagayan natin. Having no hope. So yan po ang ating kalagayan. Sa unang kalagayan, mabae ka, magsugal ka, sunod-sunuran tayo kasi wala tayong Diyos. Pero ngayon na meron na tayong Diyos, hindi na natin ito magawa. Yan po may Diyos. Pag ginagawa mo pa rin yung dati, nandun ka pa, estranghero ka pa rin kay Lord. Okay. But now, 13, in Christ, ayan. Okay. Bakit merong kulay, highlight ito ang but now? Kasi today, subalit ngayon, sabi niya, in Christ Jesus, ye
who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So dati daw tayo, sa pamamagitan ni Kristo, ngayon, katayo na dati. Ito po, naaalala ko ito, ay sa panahon ni Manuel Quezon. Ito po ang gobyerno ng Commonwealth. A form of government. A nation. Ano po yung Commonwealth? One founded on law. Ng presidente, ito na yung masusunod. Ngayon, ang Commonwealth, ang pagkakaiba nito, sabi rito, one in which supreme authority is vested in the people. Dito, ganun din tayo lamang. Hindi naman nasusunod. Yung vested in the people. Ibig sabihin, ang tao, ang gobyerno. Okay tayo, sinasabi din sa ating bansa, ang tao ang gobyerno, kaya nga tayo ang pumipili ng Pangulo. Di ba? Kung wala tayong tao, walang presidente. Kung wala tayong mga botante, walang mayor, walang congressman. Ang problema, pag nakaupo na yung binuto natin, o yun na, hindi naman tayo ang nasusunod, sila. Sila ang boss. So, yun po ang mahirap sa gobyerno ng tao. Pero sa Diyos, ang gobyerno niya, just. Amen. So, itong mga ano na ito ng gobyerno, malabo po itong gobyerno. Tingnan nyo, makinig kayo ng mga balita. Hindi ko ito balita. Andyan sa Facebook, andyan sa YouTube. Ang Kongreso, ang dami nilang kinurakot ng pera. Pati ang Senado. Bakit? Kasi talamak ngayon ang droga. Yan ang gobyerno natin. Hindi ko po yan sariling balita. Nandyan, manood kayo sa YouTube. Kung ano na ang bansa natin ngayon. Lubog na. So, sana mag-ibala si Lord na makabangon pa ito. Okay, siguro, pag napalitan yung mga nakaupo dyan, baka sakali. Pero wala tayong magagawa kasi nasa prophecy ko ito. Na sa huling panahon, magiging worse ang mundo. So, yun na yun. Yan, hindi na natin ito pagtatakan. Okay. 1 Peter. Ito yung ngayon. Recognize mo ang buhay mo. Pero paliwanag ko muna ang salitang recognize. Kasi si John the Baptist, nandun to sa prophecy sa Isaiah. Darating, siyang ang forerunner ng coming ni Lord. Ang first coming ni Lord, siya ang forerunner. But hindi po siya na-recognize ng tao. Pinatay siya. Pinapugutan siya ng ulo. Yan po ang danger kapag hindi mo na-recognize ang nais ni Lord. Okay, nakaparapis yan. Hinihintay din ng Israel. Pero pinapugutan nila ng ulo kasi hindi nila na-recognize na si John na yun yung magre-restore ng mga nawala. Pangalawa, si Jesus Christ din. Hinihintay din nila ang Savior, pero hindi rin nila nakilala. Pinatay din. Yan po ang danger. Kapag hindi natin na-recognize
kung ano yung pinadala ni Lord. Natulad nila, hindi nila na-recognize kung sino si Lord, pinatay. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. At marami din mga pastor na hindi ma-recognize na membro. Hindi siya humiwalay kay Elijah. At ano ang nangyari? Dahil sa ginawa ni Elijah na pagdikit niya kay Elijah, dobling kapangyarihan ni Elijah, napunta kay Elijah. Ito ang Diyos. Kapag kakadikit mo si Elijah, kung kadikit mo ang pastor, double anointing ang mapupunta sa iyo. Kung hindi mo kadikit, ano hindi mo expect for habang patanggap niya? Nakita niyo? Si Joshua, na-recognize niya na ang leader niya si Moses. Dumikit din siya kay Moses. Kaya nang mawala na si Moses, si Joshua ang ipinalit ng Diyos. Iyan po ang Diyos. Pero, okay. Sino pa? Ang mga alagang Jesus na 11. Di ba 12 pastor? Judas yung isa. Hindi niya na-recognize si Jesus. So yung 11, na-recognize nila si Jesus Christ. Kaya sila ang, lalo na si Pedro. Kay Pedro ay pinagkatiwala ni Lord ang pangangasiwa sa iglesia. Iyan po ang Diyos. Kung na-recognize natin. So tayo dito, kung na-recognize si Pastor, ulo-koy lang yan. Alaya. Di ba? Pag gano'n lang ang pagkakilala mo kay Pastor, ewan ko kung ano. Anong anointing na mapunta sa iyo. So yung word na recognize is na-identify mo kung sino yun. So yung mga alagad na-identify nila si Jesus Christ na ito yung anak ng Diyos na ipinadala sa lupa. So tayo, kung ma-recognize yung si Pastor na ito'y tao ng Diyos, pagpapalain ka nila. Okay, so recognize is na-identify mo or na-acknowledge mo o nakilala mo. Okay. Hindi lamang nakilala, kundi kinikilala mo. Iba yung nakilala sa kinikilala. Pag sinabing kinikilala mo, respeto mo. Tama? Ano pa? Tinanggap mo at ikaw ay nag-submit sa tao na recognize mo, sumusunod ka. Okay. Ang kagandahan sa salitang recognize is unveiled. O nabuksan ka. Okay. Na-reveal sa iyo itong tao ng Diyos. Okay. Okay. Isa pang meaning ito is awake. Awakening. Understanding. Yan po ang word na recognize. Okay. Balik tayo dito sa 1 Peter. But ye are a chosen generation. O yan po ang naka-recognize. Sa panahon ni Pedro, sabi niya, yung naka-recognize kay Lord, sabi ng Biblia, you are or ye are a chosen. Sa generation natin, we are also a chosen generation. Ano pa? A royal priesthood. Ano niyo ba yung royal? Ano yung pastor? Napakataas pong katauhan ang salitang royal. Okay. Ang holy nation, subanal na bansa tayo. Ito po mabigat. Peculiar people. Ang mga pinili ni Lord, ang tawag sa atin ay peculiar. Ano po word na peculiar? You are different from the world. Iba ka, kaya nga tayo, ang bihis ng mga kababaihan natin, ang Kristiyano. May nakita, may kwento sa akin itong isang kapatid natin na pumapasok ng simbahan nila.
labas na yung pati puso nakalabas. Hindi po yan ang bihis ng Kristiyano. Sa langit, puro nakabistida ang babae doon. Puro mahaba ang buhok. Walang nakapantalon na babae doon. At pag nagpapantalon ka dito sa lupa, hindi ka papasok doon. Akala nila, mga kulto tayo. Hindi tayo kulto. Sinusunod lang natin kung ano ang sinasabing peculiar. Iba tayo. Kaya kung nagbibihis ka rin ng pangmundo, anong pinagkaiba mo sa mundo? Pareho lang kayo. Nagsisigarilyo ka rin, nagiginom ka rin, nambababae ka rin, nagsusugal ka rin. Ano pinagkaiba mo sa mundo? Ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano, iniwan niya na ang bisyo. Amen. So sabi niya, a peculiar people that ye should show forth, the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So, ito po ang pagkakaiba ng salitang peculiar na may sinasabi si Pedro na dapat na makita sa inyo na ang maluwalhati mo ang Diyos. Amen. Paano mo maluluwalhati si Lord kung hindi ka naman sumusunod? Amen. So, ibig sabihin, makita sa atin ang katauhan ni Lord. Yung karakter ni Lord makita sa atin. Kaya tinatawag tayong iba tayo sa mundo. Huwag tayong gagaya sa mundo kasi itong mundo, susunugin ni Lord ito. Chapter 10. Which in time past were not a people. Noong nakaraan, kaya nga iba yung ngayon. Noong nakaraan, hindi tayo tao ng Diyos. Not a people, but are now the people of God. Tayo tao na. Bakit? Kasi hindi ka na gumaya sa mundo. Ang mundo ang gumagawa ng pangmundo. Ang dahilan niyan kasi kay Satanas ka. Hindi mo yan gagawin kung naka-kay Lord ka. Iba kasi tayong mga Kristiyano. Kay Satanas ka, lahat gagawin mo. Yan yung magbibihis ka ng hindi dapat. Kasi kanya kayo. Pero kayo ka. Iba na ang bihis mo ngayon. Iba na ang ugali mo ngayon. Lahat. Now. Sabi niya, but are now the people of God, which have not obtained mercy. Dati wala tayo, hindi tayo kinahabagan kasi mga hindi tayo. Hindi tayo kinahabagan. But now have obtained mercy. So kaya tayo ngayon, at hindi nyo ba napapansin ang pagkakaiba natin? Sa mga lakad natin, nandiyan si Lord. Hindi tayo napapahama. Iyan ang pagkakaiba. At iginagay tayo ni Lord sa mga dapat natin gawin. Iyan po ang Diyos. Kasi sabi dito, but now have obtained mercy. Iyan po ang kagandahan sa Kristiyano. Nandiyan lagi ang habag ni Lord. Subukan yung may problema. Lumahod kayo kay Lord. Naiiyak nyo kay Lord. Meron kayang hindi gagawin si Lord. Sabi dito, siya yung pinakamahabagin. Amen. So lahat ng hihingin mo kay Lord, ibibigay yan. Amen. Kung tayo na nagsusunod. Kaya kung hindi ka naman sumusunod, hindi ka pagpapalaki. Mga tao matitigas ang ulo. Invisible union of the bride. Okay, mga latest, mga last messages po ito ng propeta noon. Paragraph 080. The pilgrim, alam mo yung pilgrim? Maglalakbay. The pilgrim fathers, ito yung mga ninuno natin, were very thankful for their newfound way of life. Sinabi bang, old way of life? New found way of life. So natutuwa daw yung ating mga ninuno sa kanilang natagpuang bagong pamumuhay. Ano yung bagong pamumuhay? Being separated from the old English denominations and creeds. So sa Amerika ito, dahil propeta po ang
they could marry to the new anointed world of their age. So, iniwan nila yung dati nilang mensahe dahil mayroong bagong dumating na mensahe galing sa Diyos, at dito sila nag-asawa sa mensahe nito. Yeah. That's right. The new anointed word of their age for their day. So, merong mensahe sa bawat panahon. Ang mensahe noon, natapos na ito. Mayroong mensahe ngayon. Okay. So, can we be thankful as pilgrims like Abraham? Separated ourselves from the things of the world. Ayan. So, yung mga nakatanggap ng mensahe ngayon, tulad din ni Abraham, humiwalay, sabi ng Panginoon kasi sa kanya, iwanan mo ang bayan mo. Iwanan mo lahat ng mga kamag-anak mo. Ha? So, ang ibig sabihin ni Lord doon, siya at si Lord lang. Yan po si Lord. Ngayon, hindi naman natin pwedeng sabihin na iwanan mo ang anak mo, iwanan mo ang asawa mo. Hindi. Kundi, iwanan natin yung mga dati nating katauhan. Ang pangmundong buhay. Yan po ang pagsisiparate. Okay. Ano yun? Separating ourselves from the things of the world. Iwanan nyo na yan. Kung totoong natanggap mo ang salita ng Panginoon sa panahon ito, iwanan mo na ang mundo. Okay. Or associates. May mga negative associates. Abraham was a pilgrim. God has separated us from all the religions. Okay, I am speaking across the nation now. Sa Amerika. Creeds into what? Separating us and open to us a new land. Ano new land? New message. Ito na kung ano ang mensahe ngayon, lakaran natin. Hindi yung nalaman mo nga ang mensahe, hindi ka naman sumusunod sa kung ano naririnig natin. A new message for this day. Kaya nga, kung hindi mapapansin, tignan nyo, ito po siya, Old Testament book ito, pero bakit nagiging nyo? Kasi meron pong ano yung ang mensahe ito, na ang mensahe natin, kahit Old Testament, nagiging nyo. Kasi iba ang dating. Amen. 64, recognizing your day. Paragraph 26. Then notice, Hosea said, after 2 days, he will return to them. So ang pagbalik ni Lord is after 2 days. Yeah. So ibig sabihin, kakaiba yung pangatlong araw kasi after 2 days is the 3rd day. Kakaiba uri ang pagdating ni Lord. Noon, hindi ito ginawa ni Lord na kung ano ngayong araw na ito, itong panahon natin, hindi ito ginawa ni Lord noon. Ngayon niya lang ito gagawin. Ano yung mga gagawin niya ngayon, Pastor? After 2 days, he will return to them. He will revive us and give us. Revive us. Now, revive doesn't mean resurrection. Revive there is the same word used anywhere else. I know it means a revival din. Or na revive. He will revive us after 2 days. That would be in the 3rd day. He will revive us again after He scattered us. So siya rin nagpakalat sa atin. Ang Israel, nagkalat po yan. Kung saan bansa sila napunta, maraming napunta sa Pilipinas. Kaya nga, kapag ikaw ay isang Pilipino, magtrabaho ka sa Israel, mamahalin ka doon ng Israel. Kasi ang Pilipinas po ay kinungkot ang Israel ng panahon na pinersecute sila sa Israel. Maraming napunta sa Pilipinas. Noong magbutuhan, para sila maging bansa. So hindi sila magiging bansa. Kailangan ng isang boto para manalo ang Israel. Ang Pilipinas hindi pa nakakaboto. Ang ibinuto ang Israel.
naging bansa dahil sa Pilipinas. Okay. So, that will be the third day. He will revive us again after He scattered us and blinded us and taught us. So, itong mga nangyari sa tao, ibabalik ito ni Lord after 2 days. After 2 days, He will revive us or give us a revival, bringing us together. The Jones is speaking on this trumpet now. And He shall, or we shall live in His sight. So tayo ngayon, yung panahon na itong pangatlong pagkakataon na bumalik si Lord, ang sabi niya, we shall live in His sight. Ibig sabihin, hindi kanya iiwanan. Nakapingin sa iyo lagi ni Lord. Okay? At sabi niya, ang kahulugan nito, we shall live in His sight. Eternal life. We see, we'll be in His sight. The Bible said here in Hosea, said, and we shall live in His sight, like life in His sight. Okay? That's His own life. Zoe. Okay. Eternal life. Life in His sight. Hebrews 8:10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Alin yung those days? Those 2 days. Say the Lord. Ano kailangan gagawin ni Lord? I will put my laws in their mind. So noon ang law, nandun sa table. 10 commandments yun. Pero sa panahon natin, will put my laws in their mind and write them in their hearts. Bukod sa ilalagay niya ang law sa isipan natin, iuukit pa niya isusulat sa puso. And I will be to them a God. Ako'y kanilang magiging Diyos. And they shall be to me a people. At sila naman magiging tao. So, ibig sabihin, you and God are one. Amen. Hindi po kayo tiwalay ni Lord. Bakit? Yung word, tanda natin yung word. Sabi niya, I will put my laws. Yung law is word. Into their mind. So, ibig sabihin, si Lord nandiyan sa isipan mo. At ano ba? And write them in their hearts. Si Lord nasa puso mo. So, ikaw at ang Diyos, iisang unit. Amen. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. So Moses, lo ang dala niya, yung Lord yun. And Elijah, kasi meron po Moses and Elijah ministry. At dinampanan po ito ng ating propeta. Kasi siya ang nagdala ng new message. Siya rin ang nagdala sa atin ng rapturing faith. Wala na ngayon ang ating propeta. So, sino na? Tayo na. Okay? So, yung tungkulin ng Moses and Elijah kay Brother Abraham, tayo na ngayon ang ganda. Amen. So, dadalhin natin ang tao sa world. So, ang i-preach mo sa tao ngayon, nagkaming. Dahil yan po ang magra-rapture sa tao. Ang mensahe. Okay. So, halikan ko lang po ito. Gusto ko po itong balikan ng picture. Kasi po ito ay sulat ni Apostol Pablo na kailangan makita natin kung ano ang kalagayan natin. Sabi po ng
apostle. That at that time, ye were without Christ. So, kailan tayo nagkaroon ng Kristo? Kasi tayo daw, totoo naman. Sabi po ni Pablo sa Romans 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. At 3:23 ng Romans, for all have sinned. Lahat. So talagang wala tayo kay Kristo. Hiwalay tayo sa Diyos. Ha? Wala tayong Kristo. At sabi niya, mga aliens, alam niyo ba aliens? Hindi ka kasama, sabi nga, aliens from the Commonwealth of Israel. And we are the true Israel today. So kung hindi ka kabilang sa bansa ng Diyos ngayon, unbeliever ka. At kailan tayo naging kasama sa Commonwealth of God? Nung merong nag-share sa inyo ng salita. Huwag natin kalilimutan yun. Kung wala yung nag-share sa iyo ng salita, ako kung wala rin akong, kung hindi rin ako na-share nito ng mensaheng ito, wala rin ako rito. So, kailangan ma-recognize mo sino yung taong ginamit sa iyo sa buhay. Hello? Kilala niyo ba kung sino yung taong yan na nagdala sa iyo para mapalapit ka sa Diyos? Yan ang dapat natin lagi sa isipin na kung wala ang taong ito, saan kaya ako pupunta? At alalahanin nyo, napakarami pong tao sa mundo, hindi nila alam itong alam natin. So sabi niya, being aliens from the Commonwealth of Israel and strangers, dayuhan. Saan dayuhan? From the covenants. Alam niyo ba ang salitang covenant? Katulad po yun ng kasal ng mag-asawa. Anong covenant ng mag-asawa? Till death do us part. So, ibig sabihin, wala na po itong natapusan na covenant kay Lord. Dahil dito sa mensahe. Dahil dito sa nagturo sa iyo na kaya nalaman mo ito. Ako nagpapasalamat ako na may nagturo sa akin ito. At ngayon, napakalinaw na po sa akin ang mensahe. Hindi ko ito matatalikuran ng mensahe. Napakalinaw. Ano pa? Having no hope. Yan po ang ating kalagayan. Wala tayong pag-asa. Pero ngayon, punong-puno ng pag-asa. Kapag believer ka po ng mensaheng ito, wala kang tapat. Wala kang pangamba na mawawala ka kasi sinabi ni Lord, hindi kayo mawawala sa aking kamay. Siya po ang word, siya ang mensaheng ito. Manindigan lang tayo, huwag tayong tatalikod. Hindi ka po mawawala sa kamay ng Diyos. Having no hope and without God in the world, dito sa lupa, wala tayong Diyos. No? Kasi ang Diyos natin noon, sarili natin, at noong Friday, pati balat siya ang Diyos. Di ba? Napag-aralan natin yung Friday. Sabi ni Pablo, umiiyak siya dahil may mga Kristiyano noong panahon ni Pablo. Iniiyakan niya kasi ang Diyos kanya nila tiyan. Paano naging Diyos, Pastor, ang tiyan? Ang ibig sabihin, kasi sabi ng Panginoon at sa kay Satanas, sa serpente, magmula ngayon, ang ilalakan mo ay ang iyong tiyan. Kaya puro pagapang ang aras. Hindi naman siya naglalakad na siya pa. So, gapang tiyan. Ano ibig sabihin, Pastor? Kapag ang tao, ang lakad niya lagi puro pang tiyan, yun ang Diyos niya, tiyan. Hello? Puro pang tiyan. Ang iniisip, ilalagay dito sa tiyan, kay Satanas na gawain niya. Kasi sa tiyan, sabi ng propeta, dito nakakaramdam ng gutom. At pag gutom ang tao,
sabi nung Friday. Yung mga nahuhuli, ano ng program, nagbibita. Sir, pasensya na kasi nagugutom po ang pamilya ko. Puro ang sinasabing gutom. Ibig sabihin, malaki ang kaugnayan ng tiyan dito. Nakakapag-isip ka ng masama at gutom. At meron namang gutom, sabi ng Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kung tayo gutom sa Panginoon, pupunuin ka nilo. So, yun ang magandang gutom. Pero kung gutom dyan, iyan ang Diyos mo. Kaya nga tingnan nyo, pag gutom, ang tao, minsan absent na yan. Uunahin niya yung bantiyan. Di ba? Mayroong pumapatay dahil sa tiyan. So, kaya nga noon, wala tayong joke sa bilang. Now, today, in this message, okay, in Christ, sino Christ? The Word, the message. Ye who sometimes were far off, kayo, na noon ay hiwalay, are made nigh by the blood. Ano yung blood? Revelation. Kay Christ, the message. Revelation, kapahayagan sa mensahe. Doon tayo dinuntong ng Lord sa Kanya. So kaya nga itong mensahe, kasi ang rapturing faith, dito lang makakita o matatanggap ng tao sa mensahe. Kaya ako ngayon, kung hindi mo papansin, puro third coming ang message natin. Hindi na po tayo dito makakarinig ng hindi third coming message. Although minsan, babagin tayo ng Bible, pero laging third coming message yan. Kasi ito lang po ang makapagliligtas ngayon sa tao. At sabi ng propeta, ang mensaheng ito, hindi ito alam ng marami. Mga pinili lang talaga ang binigyan ni Lord ng kapahayagan na ito. Amen. Okay, so pwede na po tayo. May napulot ba tayo? God bless. Pwede na po tayo magkape.